Yun, good evening po. Good evening po. Welcome sa Cornerstone. At ngayong gabi po, meron na naman po tayong bagong couple na makakasama, no? At nakaka-excite at kilig din Opo. na mapakinggan ang kanilang love story. Totoo. So siguro anuhin natin si Kapuso tsaka si MMK, ano ba yun? Si KMJS. Ano pa ba? Wish ko lang. Di lahat na, no? So ayan, ngayong gabi po, may isang couple na naman po ang makakasama natin na may interview through through virtual. Yes. Ayan, kasi alam nyo na, medyo pa rin tayo sa social distancing. Yes. And although dun sa mga kasama namin, kala Pastor Joseph, kay Pastor Joel na nandun sa bandang south na nadaanan ng bagyo, we are praying for you. Opo. Yes, Opo. Yes. At yung mga kasama rin natin dyan, yung mga ministry natin dyan, Pastor, Bandang pinag-pray po natin. Mindoro po. Yan, bandang Cavite, Mindanao ba? Ano opo. ba? Hindi naman Hindi po. naman Gitna naman eh. Mindanao. Gitna, ano? Ang daming binabaha ngayon eh. Oo. Yan o. So pinag-pray po namin kayo lahat dyan. And ngayong gabi, mapakinggan natin yung testimony at yung his story ng ng couple na ito. Pangatlong couple. Pangatlo. Yes, Yes. Para sa Oo. ating season for the family, no? Si Ate Lodi, si Kuya Julius, Joshua, and si Joshua, Kat. Ate Kat Kat, naman po yes. yung mga kasama natin mamaya. And last na ba yan sila for Hindi this pa month? May pinagpe-pray pa ako. Dalawang December? couple pa eh. For December po. Hindi, itong November. Meron na Oh. agad. Kasi ngayon, last Thursday pa lang ng October. Opo. Di ba? Sa Opo. Sunday pa yung 29, yes. November 1st. Opo. Kaya, of course, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi kung mahabol natin yung dalawa pang couple Yep. na mag-share sa atin his story, kahit siguro abuti ng December, okay lang eh. Yes. Kasi nakikita natin yung yung iba-ibang klase ng istorya ng Panginoon para sa isang naging mag-asawa, Young pros. young pro, Opo. laking church, nagmi-ministry, yung nakakilala sa Panginoon talaga kung ano yung naging istorya nila. Yes po. Kaya mag-pray Ngayon- natin yung dalawa pang couple. Opo. sakasakali. Ngayon po, sila ay family na. So, yung progress nung naging relationship nila, at the same time, yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Yes. Yun yung mga mapapakinggan natin. Ayun, abangan natin. Yung Abangan natin dalawang maya-maya. couple. Maya-maya. Opo, Ni-excite mamaya muna yan. namin po kayo. Abangan nyo po. Correct. Bago ang lahat, Yes. batiin muna natin Oh, yung mga kakarera natin dyan sa IBC East and IBC Taytay. Sa East po, sila Kuya Ato, si Kuya Pastor Aldrin, si NR, yung asawa niya si Ate NR, si Pastor Nico, at si Abiel, si Kati Camille, si Lumang Claire, at sa pangunguna po yan sila ni Pastor Rigor. Also, sa Taytay, si Kuya Borbe, salamat po dun sa Biko. Yun, oo. Yun na nga, Hindi, sarap no? ng Biko. Naambun na Pinsan daw lang natin kagabi. maano yan, ano? Hindi yata natikman ka gagawin eh. By the way, kasama namin si Kuya Borbe sa interview. Yes. Yan, no. Namin sa virtual, no. Although, uunahan ko na rin po kayo ulit since ito ay virtual, yung ating glitch at saka yung mga may putol-putol ng konti. Lagi naman yung internet dito sa Pilipinas. Opo, lalo na nag-uulan, affected talaga. Wala nang pasok nung time na nag-schedule kami yan. Kaya ano po. Yun, binabati namin kayo. Si Kuya Borbe, si Kuya Neil, si Kuya Vince, and si Jennifer at si Jenny, yung mga members natin dyan. Mga kakarera natin dyan sa Taytay. Yep. Yun. Yeah. Siyempre, dahil ako yung nagbabalik. 3 linggo ako wala eh. Yes. 3 weeks. Yes. Papasalamat muna ako, Pastor, sa mga ano, Sige, siyempre. sige, go. Una po, nagpapasalamat Bawal ako sa umiyak, mga... Hindi ako Ay, iyak na. Iyak. Papasalamat po ako sa Panginoon. Pati po sa mga taong ginamit ng Panginoon sa mga nanalangin, sa mga sa financial po, ng mga nagbigay. Maraming salamat po. Yan. Yeah. Ako po ay babati na. Ang binabati ko po mga kakarera natin dyan sa IBC Holo. Sila Kuya Aniel, sila Kuya Jepong, sila Kuya Pekson, yan. Tapos sila Kuya Jamil. Yo. Yan. Tapos si taga-poblasyon, sino ba yun? Si Ate Maika. Ate Maika, yun. Hello po sa inyo. Tapos sa IBC South po, kaila Kuya Beans, yan. Kaila Ate Dayan, kaila Pastor Wesley. Hello po sa inyo. Yeah. At basta ko na rin yung IBC Subic dahil wala si Kuya Beans Wala si eh. Kuya Vince, Okay, eh. sige. Yan, nabati ko na rin po yung sa IBC Subic sa pangunguna po ni Pastor Jomar. Yan, binabati ko po sila Kuya Ace, sila Kuya Jonathan, sila Kuya Glenn, sino-sino pa ba yun sila Kuya Mark? Si Kuya Monmon. Yan, sila Kuya Monmon. Si Ate Maika, si Ate Abby. And also, binabati ko na rin sa hulo sila, sila Ate Sa,
Ay, sila Ate Sara po Lydel. pala. Ayan yung mga kasama natin dyan na babae sa Reboot. Yan yung reboot po And nila. dito naman, no, si L'Oreal at saka si Ate Angel at yung mga teachers natin na sila Ma'am Nicole, si Marie, at si Ma'am Donna, and also si Sir Paul, mga kasama At natin mga na taga nakakarera. IBC Manila. Yes. Yan. IBC Manila. Po. Pastor BJ. Yes. Kuya Nasyo. Yan. Nakasama ba si Kuya Nasyo sa interview? Hindi kasi that Sulpot-sulpot time lang din. na siya, kailangan niya nang mag-leave or ano po. So, salamat po. And yung mga taga IBC Manila, yung continuous nilang pag-support doon sa kanilang mga kabataan pa rin. Opo. Talagang nakaka-bless. Totoo. Kumbaga, kahit sa ganitong sitwasyon natin ng ating panahon ngayon, talagang nandun pa rin yung puso Mhm. at yung pagtutulong-tulong ng ating mga kapatiran para makasuporta doon sa mga ilang Sa kabataan. biyaya ng Yes. Panginoon. Yes. Yan po yung And nagagawa pa rin natin. ating pang isang satellite sa IBC Malolos. 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 Si Pastor Capado, si Pastor Ado, yung kanyang YouTube channel, supportahan nyo daw. Yes Yung po. Capado, ang title ng kanyang YouTube channel. Binaha din sila doon, ano? Hindi Pero, naman, sa area oo. nila hindi daw. Yung Hindi dun gaano daw yung on the way. sa labas, sa may Opo. bandang labas Hanggang nila. tuhod. Talagang Opo. Support din mo po yung ano nila, yung October Praise. Yes, Yes, tama, tama. nga pala. Opo. October, kailan ba yun? Kailan ba Bukas? yun? Sabado? Yata, Pastor. Oo. Basta October 30. Opo. Yeah. Next week. Friday. Friday Friday. na. Oh. Bukas, tama. Ayaw na nating ano yung mga dates eh. Today, 29, kasal din bukas, ang isa bukas, nating Friday. kakarera sa Kanyogan, ay sa IBC Villacuana. Opo, si Villacuana. Romnick, Sardinia at si Sardinia. Eileen Macaraig. Today po ang kanilang wedding. Yes. So, Yan. Congratulations. Congratulations po. Yung Opo. dalawa. and yung iba pa nating mga kapatiran, especially yung mga, kahit hindi mga ka-satellites, may mga nanonood, nakikinig sa atin. Mhm. At yun yung ating mga pinagpapasalamat, yung mga kaibigan din natin na hindi natin kasama sa ating mga churches, pero sumusubaybay sa ating mga broadcast dito Opo. sa ating church. So, welcome po Yes. ngayong gabi. At syempre, yung ating mga sponsors, Yes. ng mga business, online businesses natin, ng mga kakarera natin, na members ng ating churches, na binabati rin namin kayo tonight. Mhm. And medyo short lang itong ating gagawing intro kasi Yes. yung ating interview ang ating gagawing priority. Kaya don't worry, i-flash din pa rin namin lahat ng inyong businesses dito sa Suportahan po ninyo ang mga online businesses ng ating mga kakarera at mga church member natin, no? Mhm. Yan po And yung- at the same time, doon sa ating mga nanonood at kasama natin ngayong gabi, if meron kayong kilala, young people man ito or young professional na gusto nyong marinig din nila yung istorya ng buhay ng ating mga interview, itag nyo. Kasi I-mention nyo kapupulutan sila. natin ng aral Mention, to. yes, mention. And syempre, i-share nyo na rin. Oo, share And nyo. i-like nyo na rin para dun sa mga At ang atin pong team ngayon, month na to, sa mga, even last month Mhm. is yung family month natin, no? Yes. At tinawag nga natin itong Young Love, Sweet, Sweet Love. love. May pagka-love story at the same time, eto kasi yung ang gusto nating makita dito is yung kung paano sila nag-start Mhm. na bago maging family. And kung ano yung ginawa ng Panginoon all throughout sa buhay nilang dalawa, individually, and then couples, and then ngayong family na Family sila. na. Kasi yan yung isa sa mga ng young people ngayon, ng mga young pros ngayon, Oo. marriage stage. Lalo na nag-pandemic, so medyo na yan, tumatanda na, ganun, nagkakaroon na ng bakit kaya And ito pa Kuya Marky Wala na. even sa mga young people, po, minsan totoo yan. nagiging dapat iniisip na at the same time pinagpe-pray. Opo. Yes po. Kasi itong mga panahon natin ngayon, nasa news to Mhm. Yung tawag doon ay teenage pregnancy. Yes, Yung mga ganyan. kasama. Kasama to So if you're a Christian, if may kaibigan ka or kapatid, kakilala na hindi pa mananampalataya, bilang isang mananampalataya, dapat ay founded ka at makita mo kung ano yung dapat na ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Yes. At kung ikaw naman ay single na medyo matagal-tagal ng panahon, at least maiintindihan mo rin Yes. dito sa program natin. Bakit nga ba kung kailangan mo ba na magkaroon ng relationship or at the same time may calling ka ba na maging single? Kasi may tama. mga ganong issue. So itong program natin, itong segment natin na ito,
dito na-explain ng mga couples kung Yes. ano ba yung dapat mong gawin, dapat nating gawin, kung mga ganyang sitwasyon na naiisip natin. And since yung ating i-interviewin ngayon, kilala to Opo. Mhm. sa ating sa larangan ng NYDC sa youth, kilala Ay, ito. Grabe. Grabe. Oo. Opo. Hindi lang dito sa IBC to. Opo. Siguro sa buong bansa Yes. na ikaw ay part ng NYDC Yes po. kilala, Yes. even sa ibang bansa din. Opo. At ang sinabi niya pala, no, na ito ay itatag namin sa States dahil meron Oo. siyang gustong mga young people doon at yung kanyang kapatid na makanood. Oo, tama. Binabati po namin kayo. Mamaya, Opo. Kung kayo ay naumatin na ng camp ng mga ilang beses, kilalang Oo, kilala nyo to. kilala Isa to sa Game Master Game natin. Master ng At camp. ang ating maintenance, ating, head maintenance at yung game. brain. Opo. The brain of Yung all game ng of recreation. all recreations and yung obstacles. Yan, lahat yan. Kahit sa balikatan, si Pastor Yeah, Benji yan. din. Oo. Doon nga sa interview, sinabi ko na lahat natutunan ko. Electrical, paghati ng Kawayan. kawayan, hanggang sa pagbuo ng bahay. Yung Oo. lahat yan natutunan namin sa kanya. So walang bibitaw mga kapatid. Correct. Opo. Samahan nyo kami. Exciting. At, Exciting at maganda po nakakatuwa yung kanilang Yes. relationship. So, patatagali pa ba natin? Oo, wag na. Basta Naabangan umpisa na natin. nila Opo. So, Pakinggan na natin ito. pakinggan na natin Opo. ang his story ng Bautista family, si Pastor Benji, Benji, at yes, si Ate Pastor Rolly Ate Lynn Len. Bautista ng IBC Diliman. Pakinggan po natin. So, ayun po, good evening po. Welcome po sa Cornerstone ng International Bible Church Mandaluyong, ang ministry po ng ating mga kakarera, ng ating mga young professionals. And tonight, ang ating pong guest na couple is one of the officers ng ating National Youth Development Council ng ating IBMF. And ito, isa to sa mga sa mga lodi ko rin to na na pastor mula nung ako young people. And then dito, marami akong natutunan dito mula sa paghiwa ng kawayan hanggang sa paggawa ng bahay, ganun. Tapos yung marami, pati electrical, plumbing, lahat natutunan ko diyan kay pastor na kay Pastor Benji at ang kanyang asawa na si Ma'am Len. Ayan. Good evening po sa inyo. Good evening po. Maraming salamat sa privilege na makapag-share sa inyo at ngayon ay kasama ko ang napakagandang babae sa balat ng lupa. At Amen. salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. Amen. Privilege po sa amin na makapag-share tonight. Yan. Salamat po sa inyong kaunlak ng oras sa pagbabahagi ng history dito sa ating mga kakarera dito sa Cornerstone, no. At simulan na natin, Ate Din. Ano ba yung unang question natin diyan para dire-diretso tayo sa nakaka-excite kasi yung story nitong dalawang couple natin ngayon eh. Game na, pamangkin! Ay, pamangkin! Pastor! Mukhang may Wala nai-interview dito eh. Game na ba tayo? Opo. Bakit ayaw nyo pa Ayun po. mag-start? Ayun, Pastor. So, yung una naming tanong, ilang years na po kayo ni Ma'am Len na nakasal po? Yan. Ilang years na kami? Magta-13. Maglalabing 3 na kami. Okay, na taon na pinagbuklod ng Panginoon sa banal na matrimonyo. Tapos for 13 years po, going back naman po tayo. So, re-rewind muna tayo ng onte. So, before po Sige. Hanggang saan tayo magre-rewind? Yung mga Konti lang daw, Pastor. konti lang naman po. Konti lang. Ayun. So, rewind po tayo, Pastor. Saan po kayo unang nagkakilala ni Ma'am Len? Ayun po. Parang ako lang palagi ang ini-interview, tatanungin dito. Actually, Hindi ang po. maganda nun, Ayun, ang saan po maganda- kayo unang nagkakilala or nag-meet or nagkita ni Ma'am Len po? Pareho kaming member ng IBC 477.
Ako ay, that time, ako ay IBTC ata o youth president ako. CYA president ako noon eh. Opo. Naging CYA 1 president ako for 6 years. Tapos sila, mga ano pa sila noon, mga high school pa sila noon. So, doon kami sa church. Unang nagkita sa IBC Mandaluyong. Ayun. Tapos nung time na po yun, ano po yung ministry niyo po? Si Ma'am Len din po, ano yung ministry niya nung first kayong nag-meet or nagkakilala po? Okay, siguro. Actually, nakita ko si Pastor Benji sa IBC 477, pero hindi kami, tama di ba? Hindi kami talaga nag-uusap. Kasi maano yung edad namin eh. Kumbaga, ano sila eh, Malayo. younger generation, malayo. Kasi ang mas matanda ako sa kanya ng 7 years. So, iba yung grupo niya, iba din yung grupo ko. So, hindi talaga. Plus, parang nagpa-pioneering na yata siya dito sa Diliman that time. Tama ba? So, parang saglit lang siya doon sa IBC. And then, yung ministry ko at that time, ang pinakaunang ministry ko sa church ay nag-assist ako sa Sunday school. Tapos, later on, naging kasama ako sa 30 Voices Choir. So yung dalawang yun yung naging ministry ko sa 477. Tapos nung lumipat yung family ko dito sa Luzon Avenue, yun yung time na umattend na din ako dito. Tapos doon ko talaga na-meet ng mukhaan si Pastor Benji. Hindi, actually, pang-abot kami sa seminary. Sila yung first batch nung college. Ay, oo, tama. Sila yung first batch nung college. That time, si Pastor Jandy ay wala. So ako yung instructor ng PE sa self-defense. So doon niya nakita yung tikas ko sa... Sisig. Tsaka yung tika. Unang Pero hindi pa niya ako. Ako Yeah. talaga. Hindi pa. That time, iba pa yung... So yun, Kuya Mark, ano yung next mong question? No, yung medyo yung love story nila, Pastor, nandun na ako sa IBC noon pag-gala-gala eh. So nakikita ko na rin si Pastor Benji, si Ma'am Len, sila yung mga nagli-lead sa amin that time. Oh, by the way, dun sa mga nanonood sa amin, kung meron kaming medyo konting glitch, kung medyo naghahang yung alam nyo na, ang internet natin ngayon sa Philippines, lalo na pag umuulan, medyo affected talaga yung signal natin. So bear with us, stay with us until the whole interview po. So ayun po, ang next question ko, Pastor, ay nung sabi nyo nga po, nung nagkakilala kayo, hindi po kayo kaagad nagkaroon ng yung affection, yung uy gusto ko si si ganyan, si Ma'am Len. Kay Ma'am Len naman, hindi kayo kaagad na-attract kay Pastor Benji. Although nakikita nyo na yung kanyang kisig tsaka yung kanyang tindig, di ba? Paano nag-start po yung yung na nagustuhan niyo yung isa't isa? Paano po yun nagkaroon ng parang sa mundo ang tawag doon spark? Paano po nag-start yun? Parang abutin nga tayo ng 1 sem dito sa history ito. And ang brief nangyayari lang. kasi yan, okay, alam naman, kumbaga, nung NYDC, sa NYDC kasi, doon umiikot yung namin yung buhay namin pero dumating yung time na talagang ilalagay na kami ng Panginoon dun sa ayos. And unti-unti na kaming nagkakaroon ng family yung mga NYDC officers. Ako naman that time ang hinahanap ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng yung pang ministry. Yun ang prayer ko.
Tapos, so akong nagpipili, ako ang, ito parang pang ministry ito. So, ganun ang ano ko, ang pagtingin ko sa pagpili. Kung ano yung palagay ko magiging katuwang ko sa ministry, siya yon. So, ang nangyayari, dahil ganun yung mindset ko, pumipili ako ng palagay ko, pwede ko maging kapartner sa gawain ng Panginoon. So, yun yung pagpipray ko. Pero hindi yun yung gusto ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, inalis ng Panginoon sa akin yung ganong klaseng desire kasi dumating rin yung time na siyempre ako ang may world record ng busted. Wow. Yan. Ako may world record. Kaya tuturuan ko kayo kung paano wag mabusted. Pero i-PM nyo lang ako. Okay. Wag dito, I-PM nyo ako Pastor. mga guys kung paano hindi kayo mababusted. Kasi alam ko yung 1001 Yun. how not to be busted. Yun. Ang Tamang-tama nangyari, pala. ang nangyari, ang ginawa ko, sabi ko, nagbago ako ng panalangin. Sabi ko, God, gusto mo, alam mo namang nasa ministry ako. Sabi ko, ibigay mo sa akin yung alam mo na magiging blessings sa akin sa ministry. Hindi ko alam. That time, binago ko na, hindi na ako nagtuturo. Yun. Kasi napapansin ko ngayon, biktima rin ako noon eh. Napapansin ko ngayon, maraming ganun. Pag pumili, uy, maganda to. Uy, masipag to. Uy, subukan ko nga pagka umoo, siya na to. Okay. Baka kumagat sa bait ko. Ibig sabihin, Lord, siya ng kalooban sa akin. Hindi ganon. So, ang nangyari, sabi ko, God, kung sino yung kalooban mo sa akin, one, i-preserve mo siya para sa akin. Yun. Preserve mo siya sa akin. At kung meron siyang previous na relationship, Lord, at sa akin siya, pagtagpuin mo kami. Pagtagpuin mo kami. So, ganun ang ginawa ko. Pinag-pray ko lang yon until dumating yung time na nag-open ng Panginoon ng opportunity. Kasi nung dati pa tinanong ko siya gusto mo hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Ang ganda ng sagot niya eh. Sabi ni Ate Len sa akin, Pastor, gusto niyo malaman yung sagot? Siyempre naman. Totoo. Yung totoo. Anong sabi mo sa akin? Hindi po. Iyon ang sagot niya sa akin. Hindi kita Pero kayang magalang po ako Ouchie. Magalang po. Aray. So, pero nung time na yon, nung narinig ko yun, okay, hindi nagbago yung kasi pastor niya ako eh. Apo. Hindi nagbago yung paningin, yung yung pakikitungo ko sa kanya. Ganun pa din. Pero sabi nga ni Doc, pagka ikaw ay tinanggihan, dapat dumating sa puntos na panghinayangan ng babae kung bakit kanya tinanggihan. Pero habang nangyayari yun, pinagpe-pray ko, sabi ko, Lord, i-preserve mo siya sa akin. Until one time, kasi ang sabi ko lang, Panginoon, ang life verse ko kasi pagdating sa love life, yung Psalms 37 eh. Oops. Sabi ron, ewan ko kung tama yung Bible nyo ha. Tingnan nyo, kasi itong sabi sa akin, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be wed. And verily thou shalt be wed. Hindi pala, thou shalt be fed pala. Pero sabi sa verse 4, delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Alam niyo yung awit na hindi pa uso yung awit na yon, while I'm waiting, Yes. I will serve Him while I'm waiting. So, hindi ko pa alam yung kantang yon, pero naging ganun lang. That time, nagpa-pioneer ako sa IBC Diliman, and sa kabila ng daming mga heartbreaks, sa dami ng sakit na naramdaman, hindi ko hinayaan na yung ganung damdamin maglayo sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Ginamit ko palalo yon
para ako ay lalong malapit sa Panginoon. Nagbabad lang ako sa salita ng Diyos. Sa akin ang naging guiding principle ko sa buhay nung time na yon. Nagbabad ako sa salita ng Diyos. Tinanong ko talaga sa Panginoon kasi that time sabi ko sa Panginoon, Lord, pagka wala pa akong asawa ng 40, sabi ko, kunin mo na lang ako. Ayaw kong tumandang binata, Lord. Tapos aalagaan ako ng mga pamangkin ko. So sabi ko, yung nasa peak ako ng career ko, Lord, sa ministry, doon mo ako kunin para hindi naman sayang. So ako, ganun ang ko. Pero ibang plano siyempre ng Panginoon. So hanggang binigay sa akin ng Panginoon si Ate Len. Nasa Iloilo ako noon eh. Nasa Dueñas. Nasa Dueñas ako noon nung inilagay sa akin ng Panginoon. Yung time na yon si Ate Len. Ewan ko naman si Ate Len paano nangyari. Interviewin naman natin yung aking may bahay. Yan, opo. Yun yung part na yon kay Pastor Benji. Ngayon naman, pakinggan po natin yung kay Ate Len na story, na side. Go po, Ate Len. Maiksi lang yung sa akin, hindi kasing haba ng kanya. Ang desire ko talaga makapag-asawa ng 25 years old. Pero dumating ako ng 25 years old, parang Lord, wala pa. Tapos, actually, ino-observe ko yung mga pastor's wife natin dyan sa IBC. Parang alagang-alaga sila ng mga asawa nila. So, doon ako nagkaroon din ng desire. Before pa naman, nung bago pa lang ako sa IBC, which is 1994, parang doon ako nagkaroon ng desire na magkaroon ng asawa ng isang pastor din. Dahil nga sa mga nakikita kong mga pastor's wife natin, mga couples natin na pastor and pastor's wives. Na parang ang saya ng family, paano sila i-treat ng kanilang mga asawa. So, nag-desire din ako ng gano'n. And yun nga sabi ko, Lord, 25 years old, sana may asawa na ako kasi ayokong matanda na ako. Bata pa yung mga anak ko, which is yun nga yung nangyari ngayon, di ba? Pero iba ang plano ng Panginoon. May pinag-mature niya talaga ako din dun sa past relationship ko bago kami nagkatagpo ni Pastor Benji. And yun lang yung desire ko yun lang yung prayer ko, Lord, bigyan mo po ako ng tamang tao na mapapangasawa ko, na mahal ako, mamahalin niyo yung family namin. And yun, ang unang ang tawag doon? Qualification, di naman. Basta desire ko talagang magkaroon ng asawa ng isang pastor. And doon sa unang panliligaw sa akin ni Pastor Benji, una, pangalawa, pangatlo, hindi talaga pa siya nilalagay ng Panginoon sa puso ko noon. Until the time na yun nga yung sinabi niya na nasa, sa Dueñas, nang tumawag siya, parang hindi ko sinasabi sa kanya yon. Ngayon ko lang aaminin na medyo kinilig din ako nung tumawag siya nung time na yun. Siguro yun talaga yung perfect time ng Panginoon na ma-confirm na, kasi lagi ko siyang kasama Sunday, Wednesday, tapos yun, doon na nilagay. Kaya nung umuwi siya from doon sa province, nag-meet kami. Nung time na yun, hindi rin naman niya alam na wala na pala akong boyfriend. Sinikreto ko talaga. Para ayoko kasing bumalik siya, manligaw ulit kasi alam niya na wala na akong boyfriend. So, pero inayos ng Panginoon. Oo, yun. So yun, doon nag-start yung yung time na yun na nilagay na siya ng Panginoon sa puso ko. No. Kasi ang prayer ko talaga noon, wala akong idea. That time talagang blanco ako, hindi ko na alam kung sino. Pero alam ko na kung may kalooban sa akin ng Panginoon, i-preserve niyo sa akin. So dumating yung time na lobat na atat. Dumating yung time na Sige po. Sige lang, babasa. Yes po. Yes Lino. po.
Okay. Dumating yung time na hindi ko pala alam nung tinawagan ko siya. Nung naramdaman ko yon kasi nagpe-pray ako noon talaga eh. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko pong magkamali. Nung tinawagan ko siya, matagal na pala, ilang buwan na rin na pinaghiwalay na sila ng Panginoon. Kasi ang prayer ko, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung siya yun ha. Ang sabi ko lang, Lord, kung sino man yon at kung meron siyang existing relationship, paghiwalayin mo sila at ibigay mo siya sa akin. Pero that time, hindi ako nakafocus lang dun sa gustong magkaroon ng girlfriend. Nakafocus ako that time sa ministry. Talagang nag-focus ako that time sa ministry. Alam yun ni Ate Len. In fact, nung time na nanliligaw ako sa kanila, naano ko pa sila noon eh. Hindi ko alam kung na-disiplina ko kayo nun. Basta napapagalitan ko pa yung mga... Napapagalitan niya kami pag yung quartet namin ay nagsisintonado. Oo, pagdating sa ganun. Kasi medyo sabi ko sa kanila, pagka kayo ay tatayo sa harap, pagka kayo maglilingkod sa Panginoon, bigay niyo yung best. Pero sa diliman na yan, Pastor. Sa diliman na. Sa diliman na yan. Diliman. Parang, actually, na-apply din yung sa IBTC. Remember, pagka nag-co-work day tayo, huwag kayong magtatrabaho na ipapaulit-ulit sa inyo yun. Totoo po. Ganun din sa ministry. Ganun din yung sabi ko, kaya bago pa kami bago pa ilagay ng Panginoon yung damdamin sa amin, dalawa. Sa kanya, kasi mas nauna ako nagkaroon ng sa kanya, ng damdamin. Alam niya na, kilala niya na ako kung paano ako So pwede na, tapos na tayo. Pastor, Ano na lahat, nakwento na lahat ni Pastor. kuya, may tatanong ako, kuya. May tatanong ako. Meron ba? Sige. Pastor, may tatanong ako. Kasi kanina, sabi ni Pastor, ayaw niya daw magkamali kung sino yung para sa kanya. So, Pastor, paano niyo po nasabi na si Ma'am Len na po talaga, or si Ate Len, si Pastor Benji na po talaga? Paano po dumating sa point na gano'n ako? Sa akin kasi, ang dami ko ng actually, yung mga niligawan ko noon, saka yung naging relationship ko noon, hindi ko may tuturing na pagkakamali. Kaya lang, sa paningin kasi ng Panginoon, yung tingin nating tama, pwede nating sabihin, hindi tama naman. Pero meron tayong tinatawag na mananampalataya. Tandaan natin to, meron tayong tinatawag na perfect will ng Panginoon. Perfect will ng Panginoon. Kasi tatlo yan eh. Merong Permissive, improvise, and yung perfect ng perfect. At yung perfect will ng Panginoon. So, yung previous na alam ko yun eh, hindi nakamali yun. Kaya lang, mas gusto ng Panginoon. At ang maganda noon, yung lahat ng niligawan ko dati, alam niyo ba na naging maganda yung relationship, yung namin bilang magkakaibigan, to the point na kami magkukumare. Kumbaga, hindi nasira yung relationship nung namin. Yun ang masarap ko. Hindi nasira ang relationship, preserve yung relationship. At talagang sabi ni Kuya, anong pangalan nito? Rainier. Borbe. Mas kilala kita kasi sa apelyido mo eh. Okay. Hindi pa kita natawag ng pangalan mo ever since, di ba? Ang tawag ko sa iyo si Borbe. Okay. Hindi nakasulat yung apelyido mo, kaya alright. Paano ko nalaman na si Ate Len na yung kalooban? Kasi that time, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, una i-preserve mo sa akin. Yun ang una, i-preserve mo sa akin yung kalooban mo. Pangalawa, ilagay mo ako sa puso niya. Pangatlo, sabi ko, Panginoon,
pagtagpuin mo kami. At ang nangyari doon, pagtagpuin in the sense na pareho kaming walang relationship. Kumbaga, siya na at saka ako. Siya lang at saka ako. So ang nangyari nung time na yon, nung tumawag ako sa kanya, kakaiba yung naramdaman ko talaga nun. Sabi ko, of all people, siya yung sobrang-sobra kong miss. Yan. Kasi Tinawagan. magkalayo kayo nun eh, no? Oo, nasa ano ako nun eh. Dueñas. Nasa Dueñas Pero po ang kayo ganda nun. pa rin ang sagot niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pwede ba, sobrang, all people, ikaw ang na-miss. Sobrang miss na miss kita. Hindi ko alam. Pwede bang ipag-pray mo ko? Kasi sobrang-sobra kitang miss. Ang sagot niya sa akin, alam niyo kung ano? Ano Alam mo po? ba, Pastor? Sa akin ay, we. Napakatamis, very romantic. Pero doon na nagsimula. Nung umuwi ako dito, kinausap ko siya. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Di pa ako nagliligaw noon. Sabi ko, manliligaw ako sa'yo, pero pagka magsasagutin mo ako, ayaw ko ng, anong tawag nito, long-term engagement. Kasalagan. Sabi ko, sasagutin, hindi pa ako nanliligaw noon ha. Yes po. Sabi ko, pag sasagutin mo ako, gusto ko 3 buwan lang magpapakasal na tayo. Pero hindi natuloy kasi nag-request yung aking mga in-laws. Opo. Naging 5 months. From December, Yun, naputol yata tayo. May Yun, opo. yung ano. So, at nakita namin, una, that time, medyo ano na rin siya, risky na rin siyang manganak. Pero ang ginawa ng Panginoon, ang unang naging anak namin ay kambal. Kambal. Opo. Tapos Grabe, ano? sabi So, namin, Lord, bigyan mo naman kami ng lalaki, binigyan kami ng lalaki. Yan, lalaki. Yan. So, talagang masasabi natin na yung relationship nila is ayon sa kalooban ng Panginoon kasi lahat ayos. Pastor, kaya lang namin siguro natatanong yung paano mo ba nalalaman na yung girl na yan o yung boy na yan is yan na yung talagang pinag-pray mo, yan na yung answered prayer mo kasi po typical sa mga young pros ngayon na pag may nagustuhan, yung sinasabi nyo kanina Pastor na Lord, ito yung gusto ko, pwede bang siya na lang yung Lord's will ko, ganun. Sa girl naman, opo, tayo ang nag-delete. Para tayong gumagawa ng menu, tapos binibigay natin sa Panginoon, pinapa-approve natin. Ganun yung nangyayari. Kaya namin kayo tinatanong, kasi yung past few couple namin, si Kuya Julius, si Ate Lodi, hindi sila acquainted, pero nung meet sila, sabi nila, according to them, na bigla sila nagkaroon, Lord, ito na ba yung pinag-answer mo sa sagot ko, ganun. Pareho sila, pero hindi sila acquainted. Si Josh naman at saka si Kat, ganun din. They are not really acquainted, tapos magkaibang religion pa. Then again, along the way, binigay ng Panginoon yung sabi mo nga kanina, Pastor, na ilagay sa puso. Nandun yung sa inyo po kanina, base sa kwento nyo. Si Ate Len, sabi niya ayaw niya, di ba? Tapos kayo po, Pastor, talagang prayer no. Sa mga nanonood sa atin, yun na yung pinaka yun na yung pinaka lesson natin ngayon. Yung meron akong prayer is a must. Prayer lang talaga no. May share akong Marky. Sige po, Pastor. Alam mo, yung perfect will, mahirap mong ma-discover yung perfect will kapag hindi ka faithful sa revealed will ni Lord. Yes, opo. So dapat maging faithful ka sa revealed will. Ano yung mga revealed will? Kung ano yung sinasabing standard ng Panginoon. Pag ikaw ay hindi marunong sumunod sa standard ng Panginoon, it is impossible for you to discover the perfect will. Kasi yung revealed will nga, hindi mo sinusunod. Paano mo pa ma-discover yung perfect will ng Panginoon? Correct. Opo. Totoo yun. Habang naghihintay ka,
talagang i-worship mo ang Panginoon. Mhm. Hindi ka magpe-pray ng partner mo para ka maging faithful sa Panginoon, kundi magiging faithful ka sa Panginoon para pag binigay ng Panginoon sa iyo yung kapartner mo, maaakay mo papalapit sa Panginoon kasi dapat tayong partner para masabi natin na tayo ay blessing sa ating partner. Dapat nadadala natin sila sa paglilingkod sa Panginoon kasi kung yung kabaliktaran nun, kung tayo ay nagagamit para malayo sila sa Panginoon at masira yung buhay nila para sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo masasabing yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Opo, totoo yan. So, kailangan makita muna natin at sundin natin yung revealed will ng Panginoon. Paano natin gagawin yan? Madali lang. Sabi nga nila, Pastor, sa amin noon, ay read your Bible and pray every day. Joshua, Yan sa talaga. Joshua chapter 1, 1 verse na andun yun 9. andun yung Oo. secret nun Oo. di ba? Opo. Nasa Joshua chapter Every 1, verse 8. 8. Sabi ron, di ba? Let verse this 9. book, The law shall not depart out your of thy heart. mouth, opo, but thou shalt meditate therein day day and and night. night. Yes. Yun. Yan. Para makita mo, Ito, sabi, meditate day and night, hindi Yes. yung Facebook day and night. Okay. Netflix, day and night. Day and night, nakakakilig. Oy, tayo na Yes. siguro. Hindi ganon. Sabi ron, for then, that thou mayest observe to do all that is written therein. Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have success. Sabi ni Pastor Gavino, iko-quote ko yun, success is finding the will of God, doing it. Alamin mo yung will ng Panginoon sa buhay mo at sundin mo to at dadalahin ka ng Panginoon pati doon sa life partner mo, dadalahin ka ng Panginoon. Yun, talaga napakagandang naman. story. Yes. 'Di ba? Yung Mabigat story. ang ano to. Opo, mabigat na na si Pastor Benji kahit sa camp, Oo. ganyan siya sa amin before na lalo na pagkainan. Yung kwento, dire-diretso. Sobrang Walang dami. hinto-hinto yun. Oo, Oo. Tsaka dapat detail talaga. Correct. Detailed yung ikukwento sa iyo at sasabihin. Opo. Doon mo makikita kasi yung yung proseso na pinagdaanan. Opo. Yes po. Hindi kasi isang bagsakan Oo. yun eh. Mayroon talagang progress yung nangyayari o yung mangyayari na ginagawa ng Panginoon. So kung mapapansin niyo po, from the previous couple natin, merong isa sa mga pareho is yung prayer. Mhm. Yes. Ipagpipray mo yung couple mo, yung gusto mong maging partner. Pero hindi ito yung sinasabi natin nga na kay Christianin. Oo. babaptisin. Nabanggit ni Pastor Benji, sabi, di ba? Opo. Hindi siya nagturo. Opo. Hindi siya sinabi na, itong babae na ito, Lord, ito ibigay mo sa akin. Actually, sabi niya ron, nung una ganun siya. Oo, nung una. Yun yung ginagawa niya. Typical sa atin yun kasi na Mm. ang pogi, yung ganyan, no? Lord, eto yung gusto ko. Sabi ko nga dun sa interview, yung gagawa tayo ng menu. Listahan. Oo, tapos bigyan na, Lord, paki-approve. Yun yung usual na ginagawa natin, na gusto natin. Syempre, iba ang plano ng Panginoon. Yes. Mas maganda, mas maayos, mas safe para sa atin, para sa future natin. And inano rin nila ang dalawa na yung mga previous relationship natin, ang mundo, titignan niya na kamalian eh. Mhm. Sa atin naman, mga Christian, process ng pagmamature, yung mga natututunan natin sa past relationship in preparation para dun sa talagang mamimit mo na para sa'yo. Mhm. Yun yung mga natutunan ko dun sa first. Kay Pastor eto, ha? Benji ata ako na nun eh. Nakakopya ng mga
Mga past relationships Oh, niya daw boy. eh. Di ba? Ang dami. Opo. Again, Mas marami yun sa kay Pastor Benji, alam ko eh. oh, Pastor Benji, di ba? 1,001 nga eh. Sabi niya 1,000. 1,001. Ano pa lang to? First part pa lang to ha. Yes, Mayroon yes. pang second part. Second Kasi ito, part. tinakal natin paano sila nag-start. Start, yes. At kung ano yung mga ginawa ng Panginoon within their relationship. And yun sa family, no, medyo nandun na. Yung susunod natin, yung family and career na yung pag-uusapan dun. Tsaka kung ano na yung mga binigay sa kanila ng Panginoon na nakuha nila from their ministry and then yung mga natutunan nila from their past relationship. Kasi sa relationship ni Ate Len at ni Pastor Benji, nung una, ayaw ni Ate Len, di ba? Then suddenly, nung binabago na ng Panginoon yung kanyang puso, biglang nagsabi siya sa Panginoon, Lord, parang gusto ko na rin magkaroon ng makapangasawa yung desire. Oo, Asawa ng di pastor. ba? Nandun na yung desire. Nandoon talaga, aayusin talaga ng Panginoon. Opo. Na nakikita mo ngayon sarili mo na hindi ka tumitingin dun sa usual na tinitingnan ng mundo Opo. o ng isang typical na tao. Mhm. Kasi tayo talagang yung qualities panlabas lang, Totoo. Mayaman, magandang lalaki, magandang babae, matalino, Opo. yung mga ganyan, ano? Paano kung hindi matalino ibigay sa'yo? Oo nga. Then, mas marami siyang matututunan along the way. At Opo. yun yung ibibigay ng Panginoon. Totoo. Yun yung nakikita natin. Ano? So, salamat dito sa nila. First part, mga kapatid, First talagang punong-puno na. Of course, hindi pa naman talaga yun yung katapusan. Opo. Napakarami pa po nating matututunan. And ipag-pray natin Yes. sa ating mga kakarera, sa ating mga young people na nanonood, nakakasama namin tuwing Thursday, ipag-pray nyo, yung ating magiging tawag doon ay kabiyak, Kabiyak. di ba? Yung Kabiyak ng puso, di ba? Hindi yung magpapaiyak sa atin. Hindi ka iyak, ha? Oo, Hindi ka hindi iyak. ka iyak Hindi ka iyak. dahil Kabiyak na yan. broken ka. No? Kabiyak ng puso mo. Ibig sabihin, correct. hindi ka mabubuhay Mhm. sa mundong ito kapag ka wala yung tao na yun na hiningi mo sa Panginoon. Kaya tawag doon kabiyak. Mhm. No? So, ito yung ating first part, Kuya Marky, Kuya Rayan, and next Thursday, mapapakinggan natin yung second part. Ano bang nilalaman nun? Yung married na, family. Oo, family and yung career at saka ministry nila. Yun. Yan. And of course, hindi po natin ito ini-air o hindi natin sila ini-interview na halimbawa, yung babaeng young people or young pro ay magdi-desire ka din naman na magpastor yung mapapangasawa. Hindi po yon. Or at the same time, yung lalaki, kinakailangan magpastor para makakuha ng isang makakapangasawa na. Remember, yung first two yun. natin, hindi Oo. naman pastor pareho yung yung Tama. Oo. yung asawa nila. Tama. And gusto lang natin, makita natin yung mga pwede na pinagdadaanan na natin o kaya ipagdadaanan sa buhay na ito when it comes to our relationship. Correct. So, yan. Yung ating unang part ng his story ng Bautista family. Ayan, So siguro susugang ko to, Kuya Marky, Kuya Rayan. Kung may kakilala naman kayo na young couple naman, Yes. kasi malapit na. By next week, November na. So mga ilang tulog na lang ay mag-start na yung ating online couples retreat. Yun. Patuloy nyo pong subaybayan yung lahat ng detalye. We have already 30 couples na yata na nakaregister at yun po ay magkakaroon din ng virtual meetings every Saturdays of the month of November. Pero itong first Saturday ng November, wala pa yon. Sa second Orientation. Saturday. So yung remaining na 4 na Saturdays ng November, doon tayo magmi-meet. So please, sabihan nyo po sila kung gusto nila maka-attend rito. Minimal lang, very minimal po yung fee, 1,200 at napakarami na po nakalagay doon. And siguro kung susobra man yun, Kuya Marky, no? Kuya Ray, yung 1,200, baka pwede ibalik din, ano? Kasi Pwede. natatandaan ko, pagka kami pumupunta minsan, Tagaytay, Laguna, or kung saan man, at sobra yung aming May pinang-registration. pangkape. May pangkape, may pangdagdag pang Naalala ko yan souvenir. sa hotel. Di ba? Meron yung Madalas sila yung umuubos ng kape kaya pag uwi dito talagang so yung po, hindi pa natin alam. So, pero ito very minimal.
it's an investment bilang isang couple, bilang isang pamilya. So, Yes. And watch again, for it. next week, abangan natin yung second part ng interview with the Bautista family. And next week, malalaman natin yung talagang ginawa pa ng Panginoon sa ministry nila. Also, si Pastor Benji po is our missionary sa bundok ng Quezon, sa mga bundok ng Quezon, sa Lumutan, no, sa General Nakar. Meron silang drive na ginagawa ngayon para dun sa balik eskwela ng school dun sa lugar na yun, no. Nung nagpunta kami dun, yung school kasi sarado, pastor, dahil summer yun eh. But then again, yung school dun, kagaya ng ibang mga tribe, bihirang bumaba. Pag bumaba man sila, lahat ng kailangan nila, binibili na Kunin na. paakyat kasi ang hirap mag-akyat baba dun eh. Grabe, 16, 14, 16 na ilog, tatawirin mo, mga 4, 5 bundok. Kaya ano, ang hirap, no? So, ang gusto nila Pastor Benji, nila Ma'am Len, dala na nila yung gamit doon Paakyat. for kids. Opo. Gusto nila makabigay ng notepad ng anong tawag doon? Intermediate paper, gano'n, ng crayons, pencils, notebooks. Ngayon po, kung gusto niyo po maging part ng drive na ito, pwede niyo pong kontakin si Ate Len or si Pastor Benji Yes. para po maki-coordinate sa kung ano yung pwede ninyong ibigay. Or kami po, pwede namin kayong i-connect sa kanila kung gusto niyo pong tumulong, no, sa mga kasama natin dyan na gustong kahit papano makabigay. Alam natin, pandemic, but then again, ang biyaya ng Panginoon naman laging sapat yan. Tsaka pag pinagsama-sama natin kahit Opo. maliit na ano. Yung maliit na yun, no? Pwede nga, sabi natin, mag-adapt ka ng 5 bata. 5 bata, No? yes. 5 sets ng intermediate paper, ng crayons, pencil, ball pens, ganun. Ang gusto nila sa isang student, 3 pads, para nga naman all throughout the year na nilang gagamitin. Also, meron ding yung coupon ban. Kung gusto nyo, isang rim ng coupon ban, wala namang problem. Kung gusto nyo, ganun lang yung maging ano. Pero no? ang mas maganda dito, ipag-pray muna nila. Yes, Kasi baka yes. mamaya, sabi mo sa sarili mo, magsusupport ako 5. Yes. Pero nung nag-pray ka, sabi ni God, hindi, 10. supportahan mo 10. Oo. Diba? Malalaman natin. Totoo. So, please Tama yan. do pray na masuportahan natin at matulungan natin yung ating pong mga kapatiran at Correct. kasama po doon sa, Opo. sa Quezon. So, ayan, General Pastor. Nakar. Yes. And, And siguro ito na yun, ano? Yes, opo. Mag-share po ako regarding them next week. Opo. Kasi napapansin ko, napuputol kapag nawawala Opo. yung momentum. So, ayun po. Thank you very much for watching. Yes. For our Cornerstone. Ako nga po pala si Marky. Ako po pala si Kerry Ann. At ako po, Pastor Bobby. Ayun. Magandang gabi po sa Good ating evening lahat. sa inyo lahat and be safe. See you next week sa part 2 ng ating history. Thank you very much. God Bye po, bless. God bless. Bye.